Hello guys, nandito tayo ngayon sa Mall of Asia kung saan kung makikita nyo yung mga nasa paligid nito napakagandang mga establishmento, no? Malalaking building Talagang maganda ang pagkagawa ng MOA ngayon, ano? So kaya ako nandito ngayon dahil nabalitaan ko na yung sa harapan nito doon sa seaside, balita ko tinatambakan na daw ng mga buhangin yung tinatawag nilang Manila Bay Reclamation Project. So ongoing daw ngayon. So yun ang sadya natin ngayon, titingnan natin. Sa ngayon nandito tayo sa lobby ng Mall of Asia. Kanina pinakita ko sa inyo yung logo ng Mall of Asia diyan sa harapan mismo. Ayan. Nandito ako ngayon sa second floor, naglalakad. Papunta ko ngayon doon sa seaside. Titingnan natin kung ano ngayon ang kalagayan doon. Kung ano na ang naging itsura ng dating ganda ng seaside ng Mall of Asia. So habang naglalakad po tayo patungong sa seaside, so makikita nyo yung naglalaki mga puno dito sa kanto mismo, sa pasilyo mismo nitong second floor ng building na aking nilalakaran. So para kang na rin nakakarating ng bundok. Ayan, oh, ang daming mga puno. So habang naglalakad tayo papunta doon, so ipapakita ko muna sa inyo yung mga standby lang po, malapit na tayo. At sa bandang kanan naman nandito naman yung mga magagandang paninda na kung ano-ano, no? So malayo-layo pa itong lalakarin natin dahil nga sa lawak nitong Mall of Asia. Kulang ang 3 oras natin dito na paglalakad para maikot natin ang buong mall ng MOA. So ang ganda ng mga nag-i-standby, maganda mag-standby dito, no? Dahil sa napakaaliwalas ng paligid. Okay. So ikot-ikot lang tayo at malapit na tayo sa seaside at masisilayan na natin ang dagat kung ano na naging itsura dyan. So ayan na po, malapit na tayo. So may mga bali-balita nga pala dito sa Mall of Asia, dito sa MOA mismo, no? Na sabi nila yung ilalim daw nito medyo kinakain na ng buhangin. So sa ngayon ang dami naman ngayon ang dami pa rin tao. So hindi nila alintana kung ano yung mga balita. Ito na, malapit na tayo. Punta na tayo sa seaside. Kaya na nga, tumambad na yung naglalakihang buhangin sa harapan mismo ng seaside. Ano? Grabe, oh. Ano kaya ang magiging itsura nito balang araw? Parang nai-imagine ko na parang katulad nito ng Ruas Boulevard na tinambakan ng Dolomite na magiging pasyalan ng mga tao. Grabe, oh. Ito yung pinaka footbridge nila mula doon sa MOA papunta doon sa seaside. Lalapitan natin kung ano yung magiging itsura ng mga buhangin na yan. Dito naman sa parking kaliwa, so may mga bagong establishmento na pinatatayo dito. Magaganda doon, no? Banda ron, no? Nung nakaraang taon nandito rin ako nung January 1, 2023. Dito ko rin pinanood yung pagsalubong nila ng bagong taon. So ngayon lang naman ako nakabalik, January 14, 2024. Ayan, naglalaki ang barko Pantaron. Tingnan natin, lapitan natin doon sa baba. Pababa na tayo, pababa. So, maraming mga tao, marami pa rin tao. Talagang ano na kaya pagdating ng panahon ang magiging itsura nito banda rito, no? So abang-abangan natin kung ano yung magiging resulta nito.
Ayun oh, natatanaw ko na. Sobra talaga gabundok na yung buhangin. Grabe. Mga ilang buwan na lang siguro talagang kakayapak na tayo banda ron. So sa ngayon, dami ng tao. Alas 3 ng hapon. So nandito tayo ngayon sa MOA Seaside. Sinasamantala nila ang masilayan yung dagat. Dahil balang araw matatakpan na ho lahat yan. So hindi natin alam kung ano ang magiging kaganapan nito, kung ano ang magiging hitsura nito balang araw. Pero para sa akin magiging isang pasyalan ito ng marami, tulad ng Dolomite yan sa Ross Boulevard na nung bagong tayo sila dinumog ng mga tao. Siguro ganon din ito. At ang balita ko dito, itong seaside na to, nasa 3,000 hektar daw ito ang lawak nito na pagtatambakan nila. At siguro dahil parang tingnan nyo, parang pwede bang umakyat dito? Pwede ba? So pwede. Akyat tayo. Yan, ganito na nga ang magiging hitsura nito, no? Tingnan mo. Tingnan nyo po. Kung mapapansin nyo, yung pinaka seaside nya, so hindi talaga nila linagyan ng buhangin na nakadikit dito. Siguro ganito ang purpose niya, na baka hindi nila ito idikit, magkakaroon ng puwang dyan para yung tubig ulan, kung sakali halimbawa umulan sa Metro Manila, malakas ang ulan, so dito lahat ang bagsak niyan sa Ross Boulevard. So kung isasagad nila ito dito, baka may tendency na bumaha yung Metro Manila. Baka nga, siguro ganun nga ang plano, na medyo hindi nila ididikit yan. So balang araw, siguro hanggang doon makakarating na tayo doon, mamamasyal tayo doon. Katulad ng Dolomite na magtatampisaw ka doon sa dagat. Sobrang lawak na pala talaga. Karugtong ito hanggang doon sa Dolomite, sa Ruas Boulevard. So sa ngayon, ang balita ko kasi dito, yung buhangin na nanggagaling dyan, na itinambak dito, nanggagaling pa sa Zambales. Imagine mo kung yan lahat ng buhangin na yan kinuha nila sa Zambales, so ano kaya magiging hitsura ng Zambales doon? Napakalalim yan, At yung mga naglalakihang barko na yan, balita rin ako na ang kontraktor nito ay Chinese. Kaya yung mga barko na nandyan mga Chinese vessel yan. So samantalahin natin habang nandito pa itong mga bato na to, kung sakaling hindi nila isagad itong mga buhangin dito, ito na yung pagkakataon natin. Pero balang araw, magiging iba na ang hitsura nito. Magiging tourist spot ito. Kasi sa ngayon, pag yan napatag na yan, pwede ka nang lumakad doon. Maglalakad-lakad ka katulad doon sa Dolomite. Hindi natin alam kung hanggang saan yan. Siguro hanggang doon yan, hanggang doon. Hanggang doon yan siguro tatambakan ng buhangin. Sa ngayon nandito na Tingnan mo naman, napakalalim niyan nung araw ngayon, ang babaw na lang. Kaya palang tambakan ng marami ng buhangin ang dagat, Pwede palang i-expand yung lungsod mo, Kasi kung nangyari o nagawa doon sa Sparkle Island na tinambakan nila ng buhangin at gumawa sila ng airport doon, so posible na pwede mangyari din dito. So maglalakad-lakad tayo hanggang doon, titingnan natin kung ano yung kaganapan doon. Maganda rin pag pumunta ka dito ng gabi, kasi itong mga bar na to, yan, maraming mga tao dyan, maraming kumakain dyan habang may banda na tumutugtog dyan. So maganda dito pag gabi. So ngayon talagang pumunta ako dito ng araw para masilayan ko talaga yung buhangin, na kung ano yung nagiging hitsura na ng seaside. Pero parang hindi gaano karamihan ng tao ngayon na nandito. Hindi katulad dati na talagang ito, pag naglakad ka dito, nagsisiksikan na kayo dyan.
dahil sa dami ng tao. So sa ngayon kukunti na lang. Ayan may nagbubuhos pa ng buhangin galing ng barko. So walang tigil no. Grabe talaga na. Napakalawak na talaga nung natambakan na ng buhangin. Tama nga yung estimate ko na sinasabi nilang 3,000 hektar ang lawak daw nito. Ayun yun mo parang isla na yun napaka rami na pala ng buhangin na naitambak doon. Kailan lang nagsimula itong project na to? So ibig sabihin napakabilis talaga ng trabaho talaga kapag ibang bansa ang na kontrata no? Hindi natin alam kung sino magiging may-ari nito balang araw. Hindi kaya project na ito mismo ng ng SM, tapos dito naman itatayo yung pinaka-mall nila sa gitna ng dagat. So lang to haka-haka lang kung ito ba sa gobyerno ito natapos gobyerno na ang mamamahala nito. Baka ito hindi natin alam kung ito ay private napakalaki ng pondo na ilalagak mo rito. Biruin mo tatapunan mo yung dagat, gagawin mo ng lupa para pagtayuan mo lang ng building. Kung sa bagay hindi imposible yan dahil ang Hong Kong balita ko yung Hong Kong isla din yun, tinambakan lang nila yan. Ngayon naging city na. So, titingnan natin banda ron sa dulo kasi parang nandun na yung buhangin sa karugtong na ng kalsada. Meron ng bulldozer na pumapatag dun sa ibabaw. So ang lawak na pala talaga ng natatambakan. Grabe talaga na ang layo na pala ng natatambakan talaga. Halos di mo na makita. Kung 3,000 hektar ito ang lawak na pagtatambakan nila, baka kalahati ng Metro Manila ang lawak nito. Makikita natin ang kagandahan talaga ng Pilipinas pagdating ng 2030. Ayan, mga estimated na mga ganong taon. Dahil sa dami ng proyekto ngayon na ongoing, magdudugtong-dugtong yan katulad ng mga tulay, katulad ng mga ganitong mga reclamation area So balita ko hindi lang ito yung marami itong project na reclamation area na nakapinding sa ngayon. Itong tapat ng MOA itong nakago ngayon kasi alam ko na-review na nila yung project na to kaya ongoing itong construction dito. Gaya ng sinabi ko kanina, kung mapapansin nyo mayroon talagang awang dyan baka hindi nga ito isasagad dito sa seaside na to kasi kung yung buhangin na yan ipapantay mo dito, so maaring yung mga kanal kasi na nanggagaling doon sa taas sa Metro Manila dito bumabagsak sa Roas Boulevard. So baka mamaya kung tatakpan nila ito ng buo walang pagdadaanan yung tubig, so may tendency na bumaha yung Metro Manila kapag nagkaganon. Kung meron sana tayong drone pwede tayo magpalipad banda ron para makita natin kung ano talaga yung itsura niya dyan sa gitna. Pero huwag tayong mainip. Siguro hindi matapos itong taon na to totally patag na yan, lupa na yan. Baka balang araw mayroon na magtatayo ng mga building dyan.
So ganun na nga siguro, ganun na ang nakikita ko ngayon. Parang ganun yan sa dulo yan, nakikita mo yan yung mga building na yun sa dulo. Tinambakan din yan nung araw dagat din yan nung araw ito mismong lugar na to, yung MOA mismo na to nung tinayo yan, dagat din to, tinambakan lang nila ito. Kaya parang ini-expand nila yung pagtatambak hanggang doon. So ganun na nga, dinadagdagan yung pinaka, kung ang syudad mo maliit, crowded na, so pwede pala yan, dadagdagan mo lang, bubuhusan mo lang ng buhangin yung dagat na magiging magiging lupa na sa ibabaw, pwede ka na magtayo ng building. Ganun nga mangyayari nito. Yan, kung napapansin mo yan, napapansin nyo yan, yung mga nagtataas ang building, dagat din yun, dati yan, dagat yan. Yung Rojas Boulevard mismo na dinadaanan yung highway na yan, dagat din yan nung araw. Tinambakan lang yan para naging kalsada. So wala nang hindi naman nakakapanghinayang yung ayon doon sa napanood kong vlog ng mga nakaraan, na nanghihinayang sila at hindi na nila masisilayan itong dagat na to dahil nga sa proyekto na yan. Ang sabi nila matatakpan na lahat ng dagat na to. Siyempre kapag pinatag na yan, makakatawid na tayo dyan. Kung dito tayo naka-standby ngayon dito sa seaside na to, so baka balang araw doon na tayo mag-i-standby doon sa pinakadulo, kasi magkakaroon din ng seaside ng doon, ng seawall na ganito. Maaaring ganun nga mangyayari. Panigurado ako na maraming mag-i-invest dyan, yung mga mayayaman na tao o namumuhunan dito sa Pilipinas. Sigurado ako maraming mag-i-invest dito at maraming mga dayuhan na may hikayat dito kapag yan ay nagawa na. So magbibigay ito ng maraming trabaho sa mga bawat Pilipino, sa mga taong walang mga trabaho. Magbibigay ito ng maraming trabaho. At bukod doon, siyempre kapag maraming trabaho ang tao sa Pilipinas, so maaaring maibsan ng kahirapan. Parang yun nga yata ang nakikita ko. Siya nga pala, update ko na lang kayo sa mga susunod kong vlog. Sa mga susunod na buwan, papasyalan natin to ulit kung ano magiging itsura na nito. Shout out nga pala kay Masbatinyong, biyaherong Masbatinyo pero hindi babayero. Shout out din kay Nol Vlogs, at shout out din kay Isidro Bahar Vlogs, dyan po sa Masbati. Ayan, so hanggang dito na lang ang ating vlog, at abang-abang na lang kayo sa mga susunod ko pa na pagpunta rito. Kasi sa ngayon tingnan mo, parang mahina na ang mga pumupunta dito. Pero pag ito nangyari yan, pag nangyari itong project na to, panigurado akong dudumugin ng tao to. Katulad nung pagbukas no opening ng Dolomite, halos milyon ang taong pumunta doon. Ganito rin mangyayari niyan. So abang-abangan lang natin.